Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, no? Pakinggan natin, may huling habili na raw to si Digong. Ha? Naghabili na umano kay Sara Duterte. Meron nung itong 61,211 views. 9 hours ago, no? Pakinggan natin. Nais umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lang sa the Netherlands ang kanyang labi sakaling papanaw siya habang nasa International Criminal Court o ICC. Ito anya ang naging habilin ni FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Ayon kay VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nanghihina at firm ang kanyang balat. Pabiro pang sinabi ni VP Sara na tila may skincare sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Wala din naman anyang senyales ng sakit si FPRRD dahil walang sinasabing urgent ang medical officer sa ICC. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Oo naman. Ako nga, 68 years old pa lang. Ganon na rin ang iniisip ko eh. Yan pa, 80 na yan. Tsaka nagsawa na sa sarap ng buhay yan. Di ba? Tsaka okay naman na kayong lahat ng mga anak niya. Ano po ang problema? Di ba? Puro kayo Vice President, Mayor, Vice Mayor, Congressman. O ano ba? Pwede na siya. Hindi ka lang pinipirmahan ng impyerno yung kanyang death certificate. Tuloy. Samantala, hindi na umano maghahain ng kaso si VP Sara sa mga iligal na kumuha ng kanyang bank statements. Sasagutin na lang anya niya ito kapag natuloy ang paglilitis sa kanya, pero kung hindi man, ay ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Binanggit din ng pangalawang Pangulo na maaaring hindi pa siya makauwi sa bansa pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatakda sa July 28. Nakahanda naman anya ang kanyang... Wala namang importansya kay Sara yung mga State of the Nation ni Bongbong. Mahina nga si Bongbong para kay Sara, di ba? Siya magaling. Tuloy. Abogado at mga saksi para humarap at magpresenta ng mga ebidensya sa gagawing paglilitis ng impeachment court. Marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong... Utay na mabigat mga friend. Marami raw silang mga solid argument kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment na to. Solid evidence kung bakit dapat talagang para sinasabi ni Sara, mga tanga kayo, dismiss yan. Kayo siniswerte, 16 sinatong ko eh. Ay sinatong. 16 yata yung mga abogado ko, tsaka aking pasinado. Ano kayo sa kaso? Wala. Supreme Court tayo mag-usap. Diba? Ganun lalabasan yan. Solid daw. Yung mga ebidensya sa kanya, solid din eh. Kaya hindi dapat talagang matuloy itong impeachment na to dahil pag nailatag ngayon, wala namang problema eh. Maski na ma-acquit siya eh. Basta importante na ilatag, no? Tuloy natin. Impeachment complaint. JP Nunez, UNTV, News. Yun mga friend. Wala akong susuotan to. Pag-usapan natin mga friend yung sinasabi na last na habilin, itong huling habilin ito si Digong, no? Hindi ko yan malamang hindi ko yan matutupad. Yung papakremate doon, hindi. Kasi nga, nag-ano na to, sa ngayon pa lang, naghahanda, di ba, si Harry Roque kahapon, no, di ba? Pag tagasal nyo, tumaba si Digong, pag kasalanan ninyo, lahat, ganun mangyayari riyan, mismo. Pag nakechik yan si Digong doon at namatay nga sa dahig, ang bagsak niyan, kasi nga gusto nilang palabasin na
ang pumatay bali kay, kung mamamatay nga itong si Digong Neto, doon sa dahig, walang ibang pumatay kung hindi si Bongbong Marcos. Yun. Yan, parang siguro nakakaisip sila ng senaryo kagaya nung kay Ninoy Aquino. No. Yung kay Ninoy, yun hong labi niya kung ano yung suot niya nung siya'y napatay, pati mga mantsa ng dugo, pati yung sa muka, hindi na ho inayos As is na. Oo. Yun ho ang naging kaya milyon-milyon tao po ang dumalo nung inilibing sa funeral ni Benigno Aquino. Ganon din siguro ang gustong malabas. Pero ibang-iba naman, malayo naman. Si Benigno Aquino, wala namang pinapatay na libo-libo para kopyahin ninyo na gawin yung bayani ng tatay nyo. Si Ninoy Aquino, walang crimes against humanity. Ano ba yan? Pero yan ang palalabasin yan. Kita mo si Harry Roque kahapon, di ba? Tangina. Hindi kayo mapapatawad ng tao, sabi ng puta. Ang puta na, parang ganun, Para talagang santong-santo. Yun ang palalabasin nila Oo. Umasa, eto mga friend. Maghanda ho kayo. Talagang yan ang gagawin nitong senaryo. Pag namatay si Digong, pag namatay. Pero ayaw naman kay Sara, okay naman hindi nga raw maganda. Parang nag-ano nga raw yung mukha ni Digong ganito, hindi raw bumabaksak gano'n matawa-tawa pa siya, di ba? Na parang may nilalagay daw si Digong gwapong-gwapo pa siguro si Digong para kay Sara, di ba? Anyway, hindi ho mangyayari ho yung sinasabi ni Duterte na siya i-cremate, hindi ho. Iuwi yan dito with matching yung drama, lahat ng drama, magano yung mga zombies na Marcos resign, marami hong aabutin yan. Yan ang lalabasan yan. Sige. Pwede ako sigurong makipusta dyan. Yan ang dramang lalabasan. Lahat ho ng mga gabi-gabing lamay yan, gagamitin nila yan si Duterte na naman sa politika. Para ibabantang nila lahat ang kasalanan kay Bongbong Marcos. Hindi ho ako Marcos, pero napakalaking kagaguhan naman ho yan. Para paniwalaan pa naman ng maraming tanga na itong si Digong talagang napakabuting presidente. Ewan, putangin. Wala talaga. Yan ho ang mangyayari. Hindi ko pwede sabihin sana mali ako Malamang ho yan. Iuwi dito yan. Tapos sasalubun. Marami ho yan. Walang gagawin itong mga zombie ni Marcos ni Duterte kundi magmumura si Bongbong ang may kasalanan, gobyerno ni Bongbong magngangangakak yung magkakapatid na yan. Tignan mo ang ginawa mo sa pinakamabuting presidente ng Pilipinas. Tangina. Yan o lalabasan yan, tignan mo. Wala akong ibang senaryo kung hindi yan. Pakinggan natin to si Bato. Nag-press conference si Bato. Pakinggan natin, Nakapag-commit na kami. Tapos I don't know kung nakapirma na yung iba. Ay, kayo, sir. Ako, nakapirma na ako. Pero, For the record, sino-sino kayong Duterte Black na nag-commit? We call ourselves as Duterte 7. Duterte. Pakinggan boses niya, wala naman. Basta we call ourselves Duterte 7. Sino ba yung Duterte 7? Sige, alamin natin. 7. So that's you. Senator Bungo, Senator Ruben Padilla, Senator Marcolita, Senator Ruben Bato. Amy Marcos, and the two Villar's. pero Senator Amy, sir, nag-commit na rin? Senator Amy? I don't know kung... tama na yan. Yun yung 7. Paano kung makukumbik si Sara Duterte? 7 na. Ang sinasabi, di ba? Kailangan para makumbik si Sara Duterte dito sa impeachment ay sinasampa sa kanya. Articles of impeachment nito. Kailangan 16
na conviction ang makukuha. Ito, 7 na sila eh. O, siyam lang ang kailangan eh. Para ma-acquit si Sara Duterte. O, di ba? 7 na sila. Solid ah. O, Duterte 7 daw sila. O. Paano pa si Ate Alam? Dadalawa na lang hahanapin eh. Di ba? Villanueva. Hindi malayo yan. Di ba? Pera-pera lang yan eh, mga friend. Ha? Di ba? Subiri. Tapos na. Acquitted na si Sara. Di ba? Gano'n lang ho yun. Kaya talagang ito, tao magano. Pero kahit na kay Sara Duterte, meron daw silang solid na agrumento para i-dismiss itong impeachment complaint laban sa kanya. Yan ho yan, mga friend. Wala nang ano to. Basta, yun nga sinasabi ko. No? Pag itong si Sara Duterte, wala ang ano to, naku. At ito'y nakatakbo nga. At walang nangyari dito sa anak ng pinagpuyatan ng Kongreso, pinagbutuhan ng Kongreso, mga ebidensyang kinuha, biglang i-dismiss. Puta. Baka dyan pwede na talagang ano. Kaya pa ulit-ulit. Kung nalulusob niyo yung Malacanang, ba't di niyo pwedeng lusubin yung Office of the Vice President at pababain niyo? Diba? Paulit-ulit. Kung si Erap napalayas niyo, yung kaso ni Erap kumpara sa kaso nito, sa pagnanakaw na ginawa nito, si Sara Duterte, malayo. Di ba? Popular din si Erap, ha? Di ba? Mga friend. Yan ang task ngayon nitong gobyerno ni Marcos, no? Ito si Bato, salita to si Bato eh. Isa pa ito. Kung sinisiguro ni Atty. Conti na ito yan eh. Mawawara to pa rin ng ICC to eh. Kung paano ito dadakipin. Malayo pa ho yung 2028 na pinapangarap nitong mga Duterte 7 na sinasabi, no? Yan. Paano ito aarestuhin? Madami ho, mga friend. Yung kay Atong Ang. Kung paano rin ho yan. Nung panahon ni Marcos Senior, meron hong disapirisados, yung mga ho nawala. Na hindi na natakpuan. Hindi naman ho yata ito karami yun. Ito Los Sabongeros naman to ngayon. Mga friend. Yan ang aabangan natin. Yan ang kaya bumili na ako ng popcorn. Paluto ko yung popcorn para mas matipid, no? Tapos yun, habang iinom mo ng coke. Yan ang kabang-abang. Ano mangyayari dito sa Sara Duterte, yung pag namatay ito si Digong. Yan ang mga teleserye, namatay si Digong. Palagay ko talagang hindi ho yan ipakikrimate. Lalabagin ng mga ni Sara Duterte yung huling habili ng kanyang tatay. Diba? Ilang uwi dito para magkaroon ng dramang maganda na pinapatay. Ikaw, Marcos. Yan. Marami ho yan. Inaano na ho yan. Inihayari na ho yung script niya kung ano maisisigaw. Ganun yan. Tapos eto si Bato, paano madakipin. Tapos itong nagkakagulo na naman dito sa mga sabungero, no? Maski ho itong kay Atong Ang, kabang-abang din ho ito, mga friend. Marami na akong sinabi si Justice Remulla, General Torre tungkol dito na halos kumbaga sa sure ball na ito eh. Kaya lang yun nga, kung naging ordinaryong tao lang ito, warrantless arrest na ang inano nito eh. Dinampot na to eh. Dahil karumal-dumal ho ang kasong inaharap nito. Mastermind ng pagkamatay ng 34 sa bungero, which is ilang taon nang
Hanggang ngayon, wala pa nangyayari. At nakakalaya pa to, At nagdemanda pa, dinimanda pa yung tauhan niya, dinimanda niya. Sipin mo. Gaano ka? Tingnan natin konti ito. Pili ka mang-api. Napakasinungaling mo pa. Mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. Sa isang bansang puno ng kwento ng katiwalian, impluensya, at meron pa nung panahon nung matagal na, may kumalat pa to, may sinampal to na parang Patrick Antonio yata, o Congressman Patrick Antonio. Sinampal yata ni Atong Ang yun. Balita lang naman. Nung pa yun, balitang-balita. Laking tao ni Patrick, Talagang ito, si Atong Ang. Boss AA nga to sistemang tila palaging may kinikilingan, may iilang personalidad na palaging nababanggit pero hindi kailanman nahuhuli. Isa na rito ang pangalang Charlie Atong Ang. Hindi siya politiko pero halos lahat ng nasa posisyon at kapangyarihan ay tila kilala siya. Yun ang nakakapagtaka, mga friend. Inchik to Anong papel na ito? Ba't kilalang ng politiko at nakadikit siya sa mga politiko? Sugarol lang siya Wala naman akong alam na negosyo na ito kung hindi puro sugal. Pero nakadikit sa mga politiko at naging bilyonaryo. Nauto niya Pilipino? Pwede. Kung si Michael Yang naging economic advisor pa di ba? Sobrang tiwala ng itong mga politiko sa inchik Tuloy. Di rin siya artista pero palaging laman ng mga balita. Isang negosyante, isang gambling tycoon, at ayon sa ilan, isang aninong lumalakad sa pagitan ng negosyo, politika, at batas. Ngunit sino nga ba talaga si Atong Ang? Totoo bang nasangkot siya sa mga kasong muntik ng gumiba sa pamahalaan? May koneksyon ba siya sa pagkawala ng mahigit 100 sabongero? Paano siya nananatiling malaya sa kabila ng lahat ng paratang? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng maraming salamat po. Sa dinami-dami ng mga mabibigat na personalities, si Charlie Teo Hai Siang, o mas kilala bilang Atong Ang maituturing na pinakamahirap tibagin kahit ng gobyerno. Ang lahat ay nagsimula sa isang kasong yumanig sa buong bansa, ang People of the Philippines versus Joseph Estrada noong 2007. Isa ito sa pinakamabigat na kasong politikal sa kasaysayan ng Pilipinas. Plunder, kickbacks, at illegal gambling ang laman ng mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Ngunit sa loob ng listahan... yun lang. Wala siyang mga pinapatay. Di ba? Kumpara sa kay Digong. Di ba? Tuloy. Mga co-accused, lumilitaw ang pangalang Atong Ang. Ayon sa mga dokumento ng korte, si Ang di umano ang middleman sa mga transaksyon ng dueting money ng tagapamagitan ng pera at kapangyarihan. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan siya ay naging state witness, ligtas. Hindi nakulong. At habang ang iba'y humarap sa hatol, siya ay tuloy sa buhay. Sa mata ng publiko malinaw, may koneksyon siyang hindi ordinaryo. Sino ba talaga ang ipinagtanggol niya at sino ang ipinagkanulo? Habang abala ang media sa pagbabantay sa kaso ng plunder, isang mas tahimik ngunit kontrobersyal na proyekto ang lumitaw. Taong 2000, pinatakbo ni Ang Bingo 2-Ball Project sa ilalim ng PAGCOR bilang marketing agent. Malaki ang kinita ng proyekto, ngunit hindi ito dumaan sa tamang proseso. Noon pa man, malaki na ang kanyang papel sa buhay ng mga politiko. Walang bidding, walang transparency. Ngunit may koneksyon. Lumabas sa mga testimonya ng Senado ang mga pangalang tulad ni Senator Panfilo Lacson at mismong si Pangulong Estrada na di umano'y may kinalaman sa proyektong ito. Ito umano ang naging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan ni na dating Presidente Joseph Estrada at Ilocos Sur Governor at Jueteng Lord Luis Chavit Singson. Dahil umano sa pagbigay ni Estrada ng approval sa operasyon ni Ang. Si Chavit, dating kilala na yan na waiting lord. Wala pa si Estrada. Nadikit lang si Estrada kay Chavit. Pero si Chavit dating matunog na yan na talagang
waiting lord yan. Yung Atong Ang, wala pa nga eh. Oh. Biglang pumasok lang din yung Atong Ang eh. Si Chubby talagang matagal na, tsaka yung Bong Pineda. Oh, tuloy. Sa puntong ito, hindi na lang negosyo ang nilalakad ni Atong Ang. Kasama na rin siya sa mga silid kung saan binubuo ang mga desisyon ng gobyerno. Hindi na siya ordinaryong player, isa na siyang kingmaker. Pero kung sugal at pera ang naging unang mukha ng kanyang reputasyon, ang sumunod na kabanata ay mas madilim, mas madugo, at mas mahirap paniwalaan kung hindi lang sana may mga taong naglakas loob na magsalita. Taong 2022, sunod-sunod ang pagkawala ng mga lalaking sabonghero sa iba't ibang panig ng bansa. Karaniwang mga lalaki, nasa hustong edad, at karamihan ay pamilyado. Ang iisa nilang pagkakatulad, lahat ay huling namata ang buhay sa mga sabong arenas na konektado umano sa mga negosyo ni Atong Ang. Isa-isang naglaho ang mga ito para bang nilamon ng lupa, walang iniwang bakas, walang testigo, walang malinaw na motibo. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa investigasyon, umabot ang isyu sa Senado. Sa harap ng mga senador at media, humarap si Atong Ang, tahimik, mahinahon at buo ang loob. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa mga pagkawala. Anya, isa lamang siyang negosyante. Legal daw ang kanyang operasyon. Transparent. Walang karahasan. Negosyo lang ang paulit. Doon lang mga friend eh, no, ha? Dapat noon pa talagang yari na to eh. Yung investigasyon sa Senado. Dahil siya talaga tinuturo eh. Pero wala nangyari na hinto. No? Ulit niyang binibigkas, walang dahilan para isangkot siya sa anumang krimen. Pero para sa mga pamilya ng mga nawawala, walang dahilan daw para isangkot siya sa anumang krimen. Eh puta, sino ba ang boss doon sa sabungan? Di ikaw. O, di ba? Wala. Yan nga sinasabi ko mga friend, no? Pag walang nangyari dyan at nakalusot pa rin siya dyan, eh talagang wala na. Di ba mga boss? Mag-collab na ho tayo mga boss. Jeff Ramos na, shout out. Librado Ludovico. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Wow, it's amazing. Baliw na talaga itong si Sarah Tambalustay. Yan ang karma ng tatay mong halimaw. Ito ulo ni Librado. Dised, shout out. Magandang gabi sa Rox at sa mga ka-warriors. Sabing Dised. Arnold po si Diego, shout out ha. Sabi nga ni Kapersi noon, Karox, lahat na sinasabi ng mga Duterte na yan ay puro kabaligtaran. Totoo. Maski naman yung mga ano niya, mga aliporis niya, ganun din. David Ali Mendoza, shout out. Tumpak po kayo, ka-warriors. Kung di kabaligtaran ay fake news naman. Totoo. Sinabi matino, yung mga puta. Joselito Mabait, shout out. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Ano daw pong tanong ni Sarah Jim Potpot, nasaan ang priority ng gobyerno natin? Eh, ibalik natin ang tanong sa kanya. Nasaan ang priority mo at ano naman ang balak mong gawin sa mga kababayan natin na naiipit sa Israel-Iran conflict? Mabuti pa noon si dating BP Lenny, bumabatikos man sa tatay mong inutil ay may ginagawa naman para sa mga kababayan natin, lalo na noong panahon ng pandemic. Ito, makapal nga mukha nito, sabi na. Ay, napanood yung Sinyolo. Pinagmumura na naman siya. F-Jack, shout out. Meron pa bang naniniwala dyan kay Sayad, Sara Lustay Duterte? Maliwanag na baliw ang lamang lupa na to. Patay. David Alvin Mendoza ulit. Karox, napakinggan niyo po ba yung kanta ni Nyolo para kay Digong? Oo, tawa ako ng tawa. Ang title po ay Butot Balat Song. Oo, galing tayo si Nyolo eh. Tawa ng tawa misis ko dyan, sa totoo lang. O, maski ako natatawa ako, magaling si Nyolo. Elizabeth Iscareo, shout out. Good evening sa Rox. Ay, nako. Napakagaga talaga itong si Sarah. Ano ba pagsasabi nito? Panay ang pasyal mo. Ikaw pa ba ang vice presidente ng Pinas? Sobra na pamamasyal mo. Tapos ito namang si Mig Subiri. Bobo din pala ito. Pro Duterte din pala ito. Di ba niya alam pagsasabi nito?
na kaya daw pilit na pinapa-impeach ito si Sara para daw wala ng kalaban at para sa susunod na eleksyon. Hay, anong wang kabubuhan to, Migs? Dapat di na lang siya nagsasalita ng ganyan at lumalabas na pro Duterte pala ito. Pwe ka din pala. Wala, mga ano eh. Grabe. Oo. Talagang may ginagawa pa yata, ewan ko, natapos na yung bagong Senate building. May pinapagawang bagong Senate building eh. Oo, di ba? Tangina, pag ganyan na Senado, dapat sa puno, ilalim ng mangga na lang kayo mag-ano eh. Lisa Cruz, shout out. Ikaw nga, puro ka daldal at biyahe, dami mong pera. Totoo. Malu Mehos, shout out. Wala na yan, malala na. Sa pagsasalita, wala na talaga sa hulog. Nakakasawa na. David ulit, oh. Karox, ganun nga po ang best president ng Pilipinas daw, according sa mga DD-shit. Kapag may bumabatikos kay Digong o sa mga kapanalig niya like Parmali, kung ano ng batikos ang itinatawag at kamukha kay Gordon, sabihin niya, sobrang laki ng tiyan, kay Atty. Chair Jokno, malaki daw ang ngipin, parang aping daldal. Akala naman niya, sobrang gwapo niya. Mukha ng amoy durian naman siya. Totoo. Wala nga eh. Ewan ko sa tao, putang ina. Oo. Diba? O si Escotero. Lamang sa alamang yan. Siya pa rin ang Senate President. Sabi nga ni dito si Bato. Kami, Duterte 7 kami. O di ilan na lang kukulin. Binibilang-bilang kanila Ronald Llamas. Buo na yung tracing senador na boboto na itong si Escudero ulit magiging Senate President. Patay tayo dyan. Nung panahon ni Digong, hindi ganyan. Walang ganyang kagulo sa Senado, walang ganyang kagulo sa Kongreso. Pag sinabi ni Digong, puti-puti, pula-pula. Magkano ka ba? Elizabeth Iscario. Si Rox, siguro dapat na magkaroon ng people power para sipain ito si Sara. Napakawalang kwentang busy ito, kasaysayan ng ating bansa. At pati itong mga senador na kagaya ni Mix Bato, Robin, Bongo, Marcoleta, Aimee, puro sila mga walang kwentang mga senador dyan. Mga grupo ng mga demonyo yan. Hay, galing, mait ulo ni Elizabeth. F-Jack ulit oh. Parang hindi nag-worry ang buwang na to. Gusto ko na yatang maniwala na talagang may backing ng mga tsekwa ang gagang ito. Totoo. Malumehos oh. Bakit lumitaw itong pamilyang ito na pampagulo sa Pilipinas? Nakakaawa ng ating bansa natin. Yun nga eh. Chrisup. Shout out. Kaya nga malaking mala sila sa bansa. Grabe sila, puros gulo ang idinudulot nila. Totoo. Malulit oh. Di bale dahil sa sobra na lang ginawa sa kapwa nila, ayun, pinagbabayaran nilang lahat. Alam ng Diyos na kumilos na sa kanila para pagbayarin lahat ng pinagagawa nila. Malulit oh. Ang importante matuloy ang trial kahit na di makumbik basta makita ang katotohanan. Totoo yan. Masasabi ng mga senador titigan daw ng nila ebidensya bago siya. Puta, ebidensya titignan ninyo. Kitang-kita nyo na nga kung anong klaseng Vice President yan. Baliw. Kita-kita nyo na baliw eh. Nagdadalawang isip pa kayo kung ano. Ayaw ko. Pero naniwala ko dyan. Acquitted dyan. Linda Aquino. Kuya, sa totoo lang, talaga namang takot si PBBM sa mga dutae. Yun lang yun. Elizabeth Iscario. Ano daw? Sabi ni Harry Bakla na ito, magagalit daw ang taong bayan. Hoy, Roquetang Bakla. Kayo lang ang mga buwang at bobo na magtatanggol dyan at di ganyan lahat ng Pinoy. Dapat lang gumising na itong si BBM. Kumilos siya para masipa ang mga pro-Duterte dito sa Pilipinas at yung lahi nila na malademonyo. Ewan ko dyan kay BBM, ang ginagawa eh. F-Jack ulit oh. Enjoy na enjoy akong panoorin ng mga uploads mo, pero sigurado mas enjoyable kung ma-improve mo ang video at audio quality. Tatry ko, F-Jack.
Chris Soup ulit oh. Kailangan ba yan, Sara na yan, ang maaresto? Kailangan ba yan, Sara na yan, maaresto locally at ICC? Ang tagal. Bakit ngayon mo lang BP sinasabi yan? Anong naman pumasok sa utak mo? Ano naman pinagsasabi mo? Unbelievable talaga. Baliw nga. Napakaengot sobra, sabi ni Chris Soup. Linda Aquino ulit oh. Kuya, pag si Rimulya ay ini-appoint pa ni BBM maging ombudsman, talaga din namang napakalaking super bobo na niya para siyang sipusit. Kuya, pag si Rimulya ay ini-appoint pa ni BBM maging ombudsman, talaga din namang napakalaking super bobo na niya para siyang sipusit. Mait ulo niya kay Bobo. Bongbong. Sammy AJ, shoutout. Karox, gaano kalaki ang kagustuhan ng DDS, walang mangyayari dahil si Dugong mabubulok sa ICC, hindi pwedeng palusot nila sa dahig, pwedeng belat bao, burikak pwe. Chupista Bunaawa, shoutout ha. Good evening po kuya, at samahan mo po sa buhay at sa aming mga warriors. Amazing ka talaga, Naku po, ano ba yan? Daming amazing. Pati Subiri, amazing din. Ay, ano ba yan? Anak ng ano ba yan? Ang kinabukasan ng Pilipinas. God, tulungan mo po kami. Nawa, gisingin mo na po ang aming amazing na tao. Nawa maging normal na sila. Ang dami ng amazing. Madami ng Sara Duterte. Nagkahawa-hawa na. No? Mga tanga. Danny Lopez, shout out. Dapat yan kay Sani Itali. Dapat yan kasani Itali sa puno ng mga langgam. Mamamatay siya doon sa kagat na lang ng langgam. Yun nga, buhusan mo na arnibal. Wilfredo Contreras, shout out. Ugaling Komodo Dragon. Ang Komodo Dragon kasi, mas masiba kaysa sa mga buhaya. Glenn Adjo, shout out. Obligasyon ng gobyerno to help its constituent. Ikaw nga, saan mo nilalaan ang comfy pants mo? Yun nga, tanga talaga eh. Mundo Cheng, shout out ha. Itong si Sara, isama mo pa yung mga kanyang mga kapatid na mga baliw tulad ng kanyang ama, mga pinanganak na talaga na taglay na ang mga pagkabaliw hanggang sa ngayon. Totoo yan, mundo, mga may sapak eh. Buti nga, hindi pa nagpapakalbo eh. Kung hindi lang vice presidente yan, nagpakalbo na yan. Mas gusto niya yung kalbo siya eh. Si Sara, mundo siyang ilo to. Pagka walang nangyari sa mga pagkaso ni Sara, mabuti pa yatang alisin na sa mapa ang bansang Pilipinas. Sa mapa na lang dahil sa kahihiyan ng inabot ng ating mga mamayan sa buong mundo. Mundo ulit oh. Sa dami ng mga ninakaw ng mga Duterte, kaya nilang bayaran ng lahat ng mga tauhan ng gobyerno na mukhang pera din, na dapat din pagpapatayin taong bayan. Patay tayo dyan. Jokeano. Ang mga halimaw na yan ang naghulog sa Taal Lake. O, di ba? Mundo ulit, oh. Mga nasabi lang, mga senador, puro naman mga tanga at bobo rin. Tulad din ng pinagtatanggol nilang na abogada at kuno na bobo. Na tulad nilang mga magnanakaw, pareho lang bobo at tanga. Ang dalawang naging SP na sina Cheese at Subiri. Mga engot din. Niniwala ako sa dyan. Jokeano, ha? Karox, pag nakabalik na si Halimaw, yari na si BBM. Buti nga, wala siyang gulugod, eh. Yun nga, eh. 3J Siopo, sumagot, oh. Alam yan nila Marcos, kapag nakabalik sa Malacanang ang mga Duterte, the end of the Marcos era na. Mawawala na sa mapa ng politika ang pangalang Marcos. Totoo. Natakin mo, puta na, babalik niya si Harry Roque. Lahat yung mga nagsipsip. Putang na, tanga na saya ng Malacanang, puro siraulo na nandiyan dyan, putang ina yan. Mundo Cheng, uulitin ko sa ating Pangulo, kung wala rin lang mangyayari sa mga mabibigat ng mga kaso na hinayupak ni Sara, mabuti pang pakialis na sa mapa o sa globe ang bansang Pilipinas bilang iwas sa kahihiyan. Mundo Cheng ulit, ha?
Bakit naman, Mr. Pangulo, wala ka pa rin magagawa na hakbang sa mga ginagawang mga pagnanakaw ni Sara? Bakit meron ka rin bang nililihim na dapat mong itago kaya tameme ka rin? Lahat naman kayo, mga puro mga magnanakaw at kanya-kanya lang, tapikan, mga PI kayo lahat na nasa gobyerno. May ulo ni Mundo. Mundo ulit. Pag naheli ang baliw na si Roque, ay dapat gisingin siya at ipakain sa tulad niyang baboy. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Mundo Cheng ulit oh. Bongbong, magladlad ka na saya, abot langit na ang pangalalait sa'yo ng mga Duterte, waipik pa rin sa'yo. Kung buhay lang ang tatay, baka binatuan ka na, silais ka. Hindi naman siguro talagang lumaki lang sa, yung bongbong na to eh. Lumaki kasi na talagang disiplinado, kumbaga tsaka yun nga. Alam mo naman yung tatay niya, hindi ka pwede magloko, ganun. Mahigpit si Perdi sa mga anak, sa totoo lang. Hindi ka kaya ito si Digong, puta, tignan mo yung mga anak ko, tsura oh. Wala kang makitang kabreed-breed. Puro mga mukhang Mundo Cheng ulit oh. Walang pinagkatangahan tayo sa mundo kundi yung mga sumusuporta sa mga lahing baliw ng mga Duterte. Walang pinakatangang tao sa mundo, totoo. Rolando Resco, shout out. Mga uto-uto ng mga Duterte, wala nang ginawa ang puon nila kundi siraan ang gobyerno, totoo. Mundo ulit ang dami. At kayong mga sumusuporta sa lahing baliw na Duterte, isip-isip at baka balang araw, mga patay na kayo, minumura pa kayo ng inyong kaanak sa katarantaduhan ninyo, mga tanga. May daulo talaga ni Mundo. Mundo ulit oh. Pagka tumagal pa ang kaso ni Atong, may palagay ako na nagpapataas pa ng presyo si Rimulya. Para bang bidding, the price is right, di ba? May bago ba? Darin siya tuwala kay Boying. Si Mundo. Shirley J. Sir, shout out. Hay naku Karox, ang totoong problema ng ating bansang Pilipinas ay ang mga nakaupo sa gobyerno. Sila ang malupit na problema ng Pilipinas. Bihira sa kanila ang matino at totoong nagmamalasakit sa bayan. Puro na lang pagpapayaman ang iniisip nila. Pag nakabalik na ang mga Duterte sa Malacanang, ewan na lang kung saan pupulutin ang mga mamamayan ng Pilipinas. Kailangan ng taimtim na dasal para sa Pilipinas. Totoo yan, friend. Dapat ngayon gumagalaw na kasi taong bayan eh. Oo, nakita na nga eh, no, di ba? Ewan. Ramon Valencia, shout out. Bossing, marami na namang mga nana. Bossing, marami na namang mga nana ang utak na zombies na nauto ng Sarakim. Wala palang maitanong. Di sana sumipot ng magkaalaman kung sino ang totoo. Totoo, walang maitanong tanga. Wala siyang maisagot sa tanong. Ganun. Pinabaliktad mo naman eh, di ba? Ramon ulit, bossing. Yan yung amazing eh. Pwede rin kahanga-hanga ang katangahan ng mga zombies. Oo, amazing. Kahanga-hanga ang katangahan. Ano? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Oo. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out ha. Pastor Jun Lagon, shout out. Sabi ni Prince Shervin. O Serox, ano po bang bago? Wala na po yan sa tamang ulirat. Grabe lang po talaga Serox. Ang sobrang pagkakapal ng mukha niyan at nasisikmura niya pong tanggapin lahat ng pangungutya at panglilimbak ng mga taong bayan po sa kanya, Serox. Yun lang po yun, Serox. Totoo. Siya pa ba? Sanay na po yan sa mga ganyang ganap, Serox. Sa ngalan po ng kwarta, pera at salapi, wala pong di kayang lunukin niyang si Madam Sapak. Sayad Topak, Serox. Yun naman pong mga kampon sa paligid, talagang mas malupit po ang mga tuliling
at sayad din po sa kanilang mga utak. Ano po? Nag-iisa po siyang si Madam Sapak Tuliling Sayad Amundo Xerox. Totoo, walang kaparis tong hype na to, sa totoo lang. Kaya niya pong lulukin lahat, kahit ano pa pong ibato mo sa makapal niyang pong pagmumuka, Xerox. Hindi na po yan tinatablan. Wala na. Kahit basuka pa ang ipantirador mo sa mukha niya, Xerox. Ha? Dapat po talaga dyan, ikulong na sa mental at kadinahan. Yun ang dapat. Grabe na pong parusa at grabe na pong kahihiyan ang paghinahasik sa lagim sa dinudulot niyan sa ating bansang Pilipinas. Totoo, pero yung mga senador naman kampi niya, paano yun, Tia Delica? Ha? Sobra na pong nakakasuka. Isa po siya talagang malupit na sumpa at bangungot, Xerox, para po sa lahat ng ating kababayan. Yun lang ni zombie, may daming zombie. Dapat po siya talagang managot at maparusahan, pero ang tanong, papaano? Yun ang tanong. At kailan? Gat wala pong malupit na pagkilos para po siya'y mabiyabit at mapatalsik, Xerox. Lahat po ng ating pagkukuda at paghihimagsik ng malulupit na bunganga, lahat po sa hangin lang po tumatama. Sinabi mo pati, Teddy. Kuda ng kuda, kulang sa gawa. O ano pa? Di buta. Tumira ka na naman. Ay. Mary Lebron, shout out. Rolando Edralin, Ulul. Ano? Rolando Edralin, oh. Ulul kang bakling. Bakling ka talaga. Talo pa ang isang paka. Siguro minumura nito si Roque. 3JC po, Xerox. Sige, for the benefit of the doubt, kung gawa-gawa lang ebidensya, no problema. Kaya nga may korte. Patutunayan ni Atty. Kaufman na ang sinasabi niya, Sara, na gawa-gawa lang ebidensya. Wag nang ngaw-ngaw si Sara. Para fair ang lahat ng tao, maging ang pamilya Duterte, papatunayan ninyo sa korte, yung mga sinasabi niyong gawa-gawa lang. Kuno. Bakit ayaw niyo ba, Sara? Paano nga tanga-tanga mga hype na yan? Sa totoo lang, 3J Siop kayo, 3J Siop ulit. Ngayon, Sara, kung napatunayan gawa-gawa lang ang ebidensya, di mag-counter kayo para maganti. Simple. Di ba? Kaya kadaldal ng daldal kasi alam mo, in your heart, na maraming karumal-dumal na krimeng ginawa ang tatay digong mo. Totoo yan, 3J Siop ka. 3J Siop ulit. Xerox, sa mundong ibabaw na ito, may batas ang kalikasan. Ano man ang ginawa mo, mabuti o hindi, meron at merong consequences yan. Hindi natin yan matatakasan. Kaya kung ano ang sinapit ni Digong, dahil sa mga ginawa niya, yun. Kung gumawa siya ng masama, natural, masama din ang balik sa kanya. Siyempre, kung mabuti ang ginawa niya, tiyak, mabuti rin ang babalik sa kanya. What you reap is what you sow. Totoo. 3J Siop ulit, oh. Xerox, pag talagang kumampi si Bam Aquino at Kiko Pangilinan kay Quezon de Bola, hands up na ako. Ayun yan. Isang napakalaking pagkakasala sa bayan. Sa ngalan ba naman ng pangako ni Quezon de Bola, ang hirap talaga kapag pera at power ang at stake. Hirap silang tumanggi at mga GMRC nila, itatapon na lang nila sa bintana. Totoo yan. Ikaw talaga. Don Juan, shout out. Pamilya ng manlilinlang, mandurugas, manluloko, mamamatay tao at magnanakaw. Dami pang mga tanga, bobo, utu-utong, tagasunod, lalo na mga miyembro ng mga kulto ni demonyo. Itulo ni Don Juan. Wilfredo Contreras, shout out. Napupurnada lang yan. Nag-iisip yan, Xerox, ng lahat ng panira sa administrasyon para subukang patalsikin si PBBM. After nga naman mapatalsik si PBBM, balik na mga Duterte sa pwesto. Wash out lahat ng kaso nila. Yun lang. Purpose ng Duterte Camp. Yun lang ang purpose. Yun nga. Jan Dimango, my friend, shout out. Oy, thank you, sa pangkape. Sabi ni Jan,
How are you, my friend? Matagal rin akong wala sa sirkulasyon. Oo nga eh, dahil busy na si Lolo. Oh, pero masaya naman, friend, di ba? Sa akin, ang mga taong patuloy na nagpapauto sa walang kakwenta-kwentang mga dutae ay mga estupido at bangkarote na sa lahat ng bagay. Lantad na ang kabulukan ng pamilyang dutae ay pati itong mga senador at ibang politiko na sumusuporta ay dapat sintensya na rin sa lalong madaling panahon. Naku, pwede nga lang, friend. Tatay Ato Cuartero, shout out. Kung mamamatay si Digong, iuwi sa Pinas at itapon sa Taal Lake kasama ng missing sa Bungero. Yun lang. Ako, lahat ng drama, abuti niya pag namatayan. Ha? Pero matagal pa. Kasi nga, nagdadalawang isip si Satanas kung katanggapin sa impyerno yan. Eh, baka, pag tinanggap niya, puta, magkaroon ng dynasty doon sa impyerno. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Di ko po kayo masisisi tayo kung sobrang nagagalit kayo sa mga yan. Kasi nga po, kami din ganyan ang nararamdaman. Puro na sila sablay ang katwiran. Tila hindi man lang nila binabasa ang article of impeachment kaya hindi nila makapagpaliwanag ng tama. Justice delayed, justice denied. Kaya nakita natin ang mga aksyon ni Sara. Hay, nakakagigil talaga sa galit mga yan. Tay, ganun naman talaga kapag tumatanda na. Lumiliit ang katawan tapos tiyak nakakaranas ng mga depresyon yan. Hindi niya talaga ma-imagine sa sulok ng isip niya na isa siyang powerful pero sa ngayon nasa isang room na lang ang mundo niya. Totoo. Tsaka wala na nagpapalit ng diaper nung gago, sigurado. Hindi kagaya doon sa dami niyan chipay, 13, putang ina. Grabe, no? Tuloy natin kay Marilu. Wow naman, grabe. Wow naman, grabe na din si Roque. Magbitaw ng salita. Nawa, mabilis na sila nang mapauwi siya. Mabilis na nang mapauwi siya nang nabigyan ng pagpalo sa ugali sa pagiging fake news Becky niya. Kakainis ang magsalita siya. Lord, bless our country, sabi ni Marilo ulit, oh. Yung palang dating papa ni Gretchen na si Tony Boy, may cancer na pala. Kaya ito si Greta, karipas ng takbo kay Mr. AA High, ginagamit ang mga beauty para sa mga papa na buhos ang kapangyarihan ng salapi. Diba? Marilo ulit, oh. Sus naman, Subiri, bakit ka naawa kay Senator Risa? Marami kami na nagmamahal sa kanya at sumusuporta. Sa totoo lang, kayong mga walang prinsipyo ang nakakaawa kasi nalulunod kayo sa kapangyarihan. Totoo yan, Malu. Ha? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Yan o, inaabang natin. Ha? Kung maaresto ba si Bato ng ICC, kailan? Kung matutuloy yung impeachment na malabo pa sa tinta ng pusit. At saka itong si kanyang kamahalang si Atong Angot. Kung marami ho tayong teleseryeng inaabangan, di ba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal.